Ngayon, examinin mo yung sarili mo. Ikaw ba'y wayside? Nakarinig ka ng word tapos na-stop ka na altogether. Ikaw ba yun? O ikaw ba yung stone na inallow mo yung mga trials and persecutions to stop you from getting a revelation of the word? Or, for example, kalimutan ng mga bitterness, kalimutan ng unforgiveness, kalimutan ng hatred, kalimutan ng galit, kalimutan ng jealousy, kalimutan ng envy. Kalimutan lahat yan. I-set aside natin yan. Kasi kasama yan dito sa sinasabing trials and tribulations and persecutions. Are you ready? Are you ready for a spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. Okay, tingnan po natin. The Word of God, sabi ng Bible, is medicine to our flesh. Gusto natin gumaling sa karamdaman natin. You have to have that faith. You have to have an intimate relationship with God. Kasi siya ang nagbigay ng kagalingan na yan sa iyo. At ikaw ang responsible to draw the healing out of the spirit realm and receive it and claim it and enjoy it in the physical realm. Ikaw ang gagawa niyan. Because I am not gonna declare the word of God for you. I am not gonna meditate the word of God for you. You will be the one to do that. Kaya ganyan ang protocol ng Bible is because God loves you, Sister Joy. He loves you. He created you because He wanted to have a relationship with you. Hindi ka asa sa relationship ko sa Kanya. Ang gusto niya ay magkarelasyon ka sa Kanya. Gusto niya ipamana sa iyo ang pagmamahal. Ipamana sa iyo itong healing na to. Pagkatapos mamahalin mo siya back. Express back mo yung pagmamahal na yan. At pagkatapos tutulong ka sa kaharian ng Diyos. Because you have freely received the gift, so freely give to others. Yan ang gusto niya. Hindi tayo naglalaro sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo naglalaro. We take what He tells us very, very seriously. Kasi, imagine mo, ito yung Diyos. Diyos na makapangyarihan. Ito yung Diyos na naglalang, tapos gusto niya magkarelasyon with you. Diba? Gusto niya kasama ka. Gusto niya, ako maya, lagi ko sinasabi to sa mga kailan ako magsalita. Kasi talagang, yun ang out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Eh, for example, sabi ko, worship ako talaga, worship. Nakaluhod, worship. Ay, diba kung ano man yung kinakanta ko dyan. Tapos, kanta ako ng kanta, biglang, nahinto ako kasi nakita ko mayroong mga silhouette na nag-form sa harap ko. Si God the Father. Tapos umiiyak siya. Ilang beses ko na nakwento to, pasensya na kayo ha. Pero kasi meron tayong mga bago today. Pagkatapos, sabi ko, Father, kayo po yan. Tatay ko yan. Talagang araw-araw kinakausap ko. 1,000 times a day kinakausap ko si Father. I mean, exaggeration yun, pero mayat maya, Papa, mayat maya, talaga, kahit ano lang. Anyway, sabi ko, Papa, ba't kayo umiiyak? Tapos sabi niya, kasi Terry, natatouch ako sa worship mo. Tapos ganyan ako, ha? Natatouch pala itong Diyos na ito. Napakalaking Diyos. Matatouch ito sa worship ko. Tapos sabi ko, Lord, totoo po ba yan? Bakit po kayo natouch sa aking worship? Kasi sabi niya, karamihan sa mga anak ko. Nag-worship sila sa akin. Nagdadasal sila sa akin. Pumupunta sila sa akin. Kasama yung listahan nilang inihingi sa akin. Kaya, alam nyo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. I-seek mo muna siya. Huwag kang pupunta sa kanya with the listahan. Ako sa listahan na yan. He knows already what I need. Pero I declare. I-declare ko kasi kailangan kong maniwala. That's it lang. Kailangan ma-develop yung faith. Hindi na ako kailangan maghihingi kay Lord. Lord, ito yung listahan ko. Bakit ako hihingi? Binigay na nga niya yan. Binigay na. Ba't ko hihingin? All I have to do is believe that I have already received it and it's all deposited in my spirit body. Diba? So, sabi sa Proverbs 4:20, sa mga may sakit, sabi niya, My son,
Give attention to my words. Tungkol to sa mga may sakit. Saan mag-give attention? Sa word. Diba? Sabi ni God. Incline your ear to my saying. Sabi niya, bakit incline? Kailangan talagang pakikinggan mo daw maigi itong salita. Like ngayon, nag-i-speak ako. Kailangan pinapakinggan niyo maigi yan. My son, give attention to my words. Kasi itong sinasabi ko sa inyo, hindi theories yan. Yan ay experience ko and backed up by the Word of God because I will never preach anything that is not backed up by the Word of God. Kaya napakarami kong scriptures na sinishare sa inyo. Kasi walang kwenta yung mga testimonies, kwento-kwento ko. Ang kailangan yung marinig is the Word of God. Kaya kailangan ng testimonies is para maintindihan nyo how to operate in the Word of God. So sabi niya, my son, give attention to my words. Incline your ear to my saying. Pakikinggan mo mabuti. Hindi ka naglalaro. Hindi ka nag-text habang ako'y nag-speak. Kasi alam mo, ang Holy Spirit speaking through me. Tapos ikaw ay concerned dito sa message na dumating sa'yo. The Holy Spirit is very displeased dahil sa ginagawa natin ganyan. Hindi siya napiplease dyan kasi gusto niya ng relationship with Him. Gusto niyang tulungan ka. Gusto niyang ibigay lahat sa'yo ang kailangan mo. Pero kailangan magkarelasyon ka sa Kanya. Bakit niya gusto magkarelasyon? Para maniwala ka sa Kanya. Kasi ako kay Robert, hindi ako magtitiwala dyan kung hindi ko yan nakilala. Like, matagal na panahon, hindi ko nasasabihin, malalaman niyo pa yung edad namin. Pero, I mean, lumigaw siya sa akin napakatagal, hindi naman masyado matagal, pero nakilala kami bago kami nag-asawa. It took us like mga 7 years. We knew each other for 7 years before we decided to get married. Pero bago ko siya pinakasalan, kilala ko, may tiwala ako sa Kanya. Ganyan ang gusto ni God. Kailangan kilalanin mo siya, kilalanin mo yung ways niya, kilalanin mo anong gusto niya, kilalanin mo anong ayaw niya. That is developing a relationship with Him. Pagkatapos din, magtatrust ka sa Kanya. Magtatrust ako, okay, si Robert ang pakakasalan ko kasi I trust him. Yan. Ganyan ang gusto ng Panginoon. Kasi kung hindi ka magtatrust sa Kanya, wala namang faith. Okay. Sabi niya, my son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Kaya yung pagbabasa ko ng Bible was so important. 8 to 10 hours every day. 8 to 10 hours. Hindi ko sinasabing gagawin nyo yan. That was my calling. Ewan ko kung anong paggagawa ni Lord sa inyo because the Lord will tell you through the Holy Spirit. Sabi niya, keep them in the midst of your heart. Anong ibig sabihin niyan? Yung kina-explain ko sa inyo na mag-uumpisa yan, sabi niya, do not let them depart from your eyes. Kasi ito yung conscious mind, ito yung brain na to, itong conscious mind, ito yung gising tayo, ito yung nag-ooperate conscious mind. Pero, halimbawa, may knowledge ka natutunan, nasa conscious mind, makalimutan mo yan after a while because hindi naman napasok dito sa subconscious mind. So kung paulit, every day, pinag-aaralan mo, every day, by the stripes of Jesus, I am healed. I-meditate mo, kumukuha ka ng revelation from the Holy Spirit kung ano ibig sabihin ito. Tapos darating ang time, whoops, nasa heart mo na. And then, ano nasa heart? Ayan na. Ito na, yung faith. Tapos, may substance na. Yun ang healing. Sabi niya, ito na. Ulitin ko from the start, ha? My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them and health to all their flesh. Anong magpapagaling sa iyo? Word of God. Pertaining to healing lang ito. Ano magbibigay ng financial breakthrough sa iyo? It's the Word of God. Mamaya makikita po natin yan. So, the question now is, what type of soil are you? Ngayon, examinin mo yung sarili mo. Ikaw ba'y wayside? Nakarinig ka ng word tapos na-stop ka na altogether. Ikaw ba yun? O ikaw ba yung stone na inallow mo yung mga trials and persecutions to stop you from getting a revelation of the word? Or, for example, kalimutan ng mga bitterness, kalimutan ng unforgiveness, kalimutan ng hatred, kalimutan ng galit, kalimutan ng jealousy, kalimutan ng envy. Kalimutan lahat yan. I-set aside natin yan.
Kasi kasama yan dito sa sinasabing trials and tribulations and persecutions. Kasi mga bato yan. Kailangan alisin natin yan. Hindi makakakilos ang Holy Spirit kung marami kang batong daladala. Or even thorns. Halimbawa, sabi niya dito, yung thorns, yung cares of this world and the deceitfulness of riches. Diba? So, yan ang iniisip mo lagi na paano kang yumaman, paano ganyan. Bibili ako ng 3 mansions dito sa ganyan o bibili ako ng isang resort sa ganyan. Alam mo, totoo maraming yumayaman. More than any time na sa history ng mundo. Napakarami nagiging multimillionaires because parang napakadali ngayong yumaman. Pero yung mga yumayaman na yan, tingnan nyo ang buhay. Si Bill Gates, hiwalay sa asawa. Diba? Hindi naman siya masaya dito sa kanyang buhay. Like for instance, Steve Jobs. Billionaire, multi-billionaire. Nagkaroon ng cancer of the pancreas, namatay siya sa cancer. Ako nagkaroon ng cancer, pero hindi ako namatay. Diba? Ang point ko lang dito, in the deceitfulness of riches, na ang focus natin is pera, pera, pera. Kailangan natin, may babayaran ng mga utang, kailangan natin. Yan ang focus ng utak. Samantalang ang sabi, ang focus should be the Word of God. Pagkatapos ang Word of God, and when you understand the Word of God, ano sabi niya? 160-30. Sabi niya, but he who received seed on the good ground is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces. So magbe-bear ka ng fruit kung ikaw magpo-focus sa Word of God. And you have to understand the Word of God. Tapos sabi niya, some 100-fold, some 60, some 30. Bakit hindi pare-pareho? Kasi depende kung anong quality time ang inaalay mo dito. So anong ginagawa mo? Nagsiserve ka ba sa Panginoon? O sarili mo lang iniisip mo, pagpapayaman lang ang iniisip. Naku, wala tayong pupuntahan kung ganyan. Magsisisi tayo. Okay, ngayon. Why do we need faith? Ephesians 2:8 says, for by grace you have been saved through faith. Okay. For by grace, ilang beses ko na rin pinaliwanag ito, pero kailangan maintindihan natin, lalo na yung mga bago, for by grace, grace, you have been saved through faith. Ano bang ibig sabihin ng grace? Grace is something that you do not deserve. It's something that you have not earned, and it's something that you do not have any merit for. Sabihin wala kang ginawa. Binigay lang yan ni God sa'yo. Because mahal ka niya. Because anak ka niya. Because napili ka. Because tinawag ka niya at pinili ka niya. And that's the reason why binigyan ka niya ng grace. Sabi niya, for by grace you have been saved through faith. Yung grace na yan, anong ginawa ni God para masabi mo binigyan tayo ng grace? Okay. God gave Jesus to us. Di ba? Binigay niya si Jesus sa atin. Intindihan natin sino si Jesus. Si Jesus ba ay Diyos? Yes. He was the Son of God. Binigay niya sa atin ito si Jesus para maging tao dito sa lupa, para magsakripisyo at mamatay para sa atin. Pero ito si Jesus na ito is God. Sabi sa Genesis 1:26, and God said, let us make man in our image according to our likeness. Anong sabi niya? Let us make man in our image and likeness. In other words, nung makikreate si God, the Father, kasama niya si Jesus na anak niya at kasama niya Holy Spirit. Tama? So, ngayon, ang anak niya ay Diyos. Siya ang nag-create ng lahat. Kung maintindihan lang natin ito, hindi ko alam paano ipaliwanag. Si Jesus ang nag-create ng lahat. Of course, kasama God the Father, kasama si God the Holy Spirit. Nag-design ng cosmos. Nag-design. Trillions and trillions of stars in the universe. Kapag lagi kong iniisip ito, gaano kalaki ang Diyos. Lahat ng sinishare ko nasa Bible. At pagkatapos sabi niya, in the beginning, God created the heavens and the earth. Bakit hindi niya sinabing God created the heavens and Saturn and Jupiter and Pluto and Mercury? Ba't hindi niya sinabi? But sinabi, in the beginning, God created the heavens and the earth. Bakit very specific siya sa earth? Now, there are trillions and trillions and trillions of heavenly bodies in the entire universe. Di ba makikita mo yung cosmos natin? Napakarami. Ang dami-daming galaxies.
solar system. Bakit? Eksakto-eksakto. Yung Earth, nandito sa space na to. Sangkater ba yan? Sangkater ba? Trillions and trillions of heavenly bodies. Tapos may isang tuldok doon na nakalagay Earth siya. At itong Earth na to, ito lang ang tanging lugar sa buong universe na merong hangin na para huminga ang mga tao. Kasi kapag pumunta yung mga astronauts sa ibang lugar, sa ibang planeta, kailangan pa silang magsuot ng astronaut suit with their oxygen tank or oxygen supply. Kasi walang hangin doon, walang oxygen doon. Di ba? Or, bakit hindi tayo nagpapalutang-lutang katulad ng mga astronauts pagdating nila sa Mars? Nagpapalutang-lutang. Meron silang tali. Kung hindi, mawawala sila in the atmosphere. Pero tayo, perfect ang gravity dito sa Earth. Or perfect ang temperature. Nasa tamang-tamang pwesto tayo doon sa trillions of heavenly bodies na kung saan hindi siya ganyang kalapit sa sun na kung saan masusunog ka o hindi siya ganyang kalapit dito sa freezing point katabi ng Pluto kung saan mag-freeze ka within 1 second at mamamatay ka. Nandun nakapwesto itong Earth na to. Ang nag-create niya si Jesus. O tayo, kinrate niya 8 billion people. Lagi ko po ine-explain ito. Kasi ako, pag pinapaliwanag ko, lalo kong minamahal ang lalo ko talaga sinasamba ang Panginoon. Kasi napakalaki niya. Tapos mahal niya ako. Napakalaki niya. Tapos anak niya ako. Ang gusto kong impart sa inyo kung gaano kayo ka-blessed na kayo ay napili ng Panginoon para maging anak niya. At ito ay hindi natin pwedeng baliwalain. Hindi tayo pwedeng mag-isip ng kamunduhan o anong nangyayari. Sangkater ba ang mga problema dito sa kamunduhan? Itong mga nangyayaring corruption dito sa ating bansa. Itong mga nangyayaring mga earthquakes, mga flooding na walang tigil. Itong mga nangyayaring depression sa mga bata. Itong po ni Mayor Lim ay nag-suicide. She was such a beautiful girl. Nag-suicide recently. Kamunduhan ito. Kung tayo magpo-focus sa kamunduhan, hindi ko maintindihan bakit. Samantalang dapat mag-focus tayo doon sa nag-create niya dahil napili niya tayo bilang anak niya. He's given us the greatest privilege of all. At ang nakakamangha dyan is, pagkatapos niyang ibigay lahat, kasi kinrate niya ang lahat for us. Kinrate niya yung mga animals, kinrate niya yung mga fish and birds, lahat ng mga halaman, mga trees, mga ano, kinrate niya lahat yan. Kinrepair niya lahat yan. Kinrate niya itong water cycle na to, yung mga clouds na magkakaroon ng condensation, ng precipitation, etc. Tapos magkakaroon ng tubig. Kasi kung wala tayong tubig, mamamatay tayo lahat. Kinrate niya lahat yan. Pinrepair niya for 6 days. Tapos, tingnan po natin, ha? Kinrate niya lahat. Ito yung sa John 1, verses 1 to 5. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ano yung pinakanauna? It is the Word. Sino yung Word? Si Jesus. Because sabi sa verse 14 in John 1, and the Word became flesh and dwelt amongst us. So, that's speaking of Jesus. Kasi siya yung Word, naging flesh and dwelt amongst us. Pero itong sinasabi, sa verse 3, in John 1, all things were made through Him. Lahat ng bagay, lahat ng tao were made through Jesus. And without Him, nothing was made that was made. Can you imagine? Kung hindi kay Jesus, hindi tayo makikreate. And then, sabi sa verse 4, in Him was life. Si Jesus ang buhay. In Him was life, and the life was the light of men. Yan, yung ibig sabihin ng light, mapupunta tayo dun sa light. Wala na tayo sa darkness, wala na tayo sa territory ni Satan, which is darkness, and tayo sa light. Tapos sabi niya, and the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Diba? Pag may darkness, ang room, halimbawa, enter a dark room, and then, as soon as you switch on the light, magdi-dissipate ang darkness. Walang kalaban-laban ng darkness. At ang darkness is Satan yan, territory ni Satan yan.
Walang kalaban-laban ng darkness. It has to go. It has to dissipate when the light comes. And the light is Jesus himself. And Jesus is the Word of God. And that is why, in the beginning was the Word. Kailangan natin ng Word. Ano sabi? Word is health to our flesh. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.